Hello, hello, good morning. Araw ng Kalayaan, Independence Day, Independence Day. So, ngayon sineselebrate ng ating bansa, ng ating gobyerno, lalo ng Armed Forces, Philippine National Police, at lahat ng Pilipino, kasama na tayo diyan. Kaya ngayon, gusto kong malaman ninyo, gusto ko i-vlog ito sa kasaysayan ng ating bansa na kung saan naging malaya tayo, pero sa ngayon parang may problema pa rin tayo. Dapat talaga maramdaman natin ang kalayaan. Siguro maaring ang ating bansa ay hindi nagiging malaya. It's because alam niyo sa totoo ang cause ng problema ng bansa is corruption. Corruption talaga ang simula ng kaguluhan ng ating bansa. Kaya hindi pa rin tayo malaya, hindi pa rin tayo independent. Kaya tayo napapakailaman ng ibang bansa because tayo rin mismo Pilipino ang ungas. Tayo rin ang mismo nagkakanulo. Katulad dito kay dati Pangulong Duterte, na kung saan mayroon na tayong province of Netherlands. Mas maraming Pilipino nandoon. Sana yung tao doon sa Netherlands, ito yung dalhin sa Pilipinas. At sigurado ako, mapapalitan na ang Pangulong Marcos. Kaya lang, ang talagang problema talaga natin, I'm sorry, my word, pero ito yung dahilan talaga na hindi ko maintindihan Kaya natin, doon sa ibang bansa tuloy, kaya natin mag-ipon-ipon ng maraming Pilipino. Pero dito sa ating bansa, lalo na sa Manila, Metro Manila, ay hindi natin kaya magkalap ng ganong karami. Ano ang problema? Yun yung tanong, ano ang problema? May problema tayo. So, ang problema talaga, alam niyo sa totoo lang, ang punot dulo dyan. Pera pa rin, pera. So, ang kalaban natin, pag sinabi natin kalaban natin, yung gobyerno, naging kalaban natin tuloy. Bakit? Pinagwatak-watak niya ang Pilipino Pinagwatak-watak niya ang Pilipino. Dahil sa ambisyon, dahil sa pagkasakim natin, Pilipino. Ayaw nating umunlad ang ating bansa. Ayaw nating umunlad dahil sa kasakiman natin. Katulad nito, 2023 pa lang, ang iniisip nila, paano ang 2028? Ayan. Ang gobyerno sa totoo lang, nakakakainit talaga, Ang gobyerno natin, ang inisip nila politika. Paano ang 2028? Pabagsakin ang Duterte. Kasi alam nila, ang Duterte ay taong bayan. Ayaw nilang tangkapin na ang Duterte taong bayan. Nakikita naman natin. Kaya lang, ang taong bayan ngayon, medyo sabihin ko natin, hindi educated o hindi natatakot. Alin lang sa dalawa. I'm sorry for the word. Kasi kailangan maging brutal ang ating mga salita para maintindihan natin bakit ganito tayo. It's because of kulang sa education, kulang sa agitating words. Yan, so diretsuhan tayo. Kulang sa malasakit ang pinakahuli doon. Natatakot tayo. Yun yung katotohanan. O kaya, hindi man natatakot, natatamad makialam sa ating nangyari, sa ating gobyerno. Now, kung maapektuhan tayo, saka tayo kikilos. Ganun ang Pilipino Pero although, may history naman tayo. O 1936 Revolution, yung EDSA DOS, at saka mga nakaraang mga henerasyon pa. Merong ganun. Pero sa ngayon, iba na ang sitwasyon natin ngayon. Natatakot, natatamad, walang pakialam. Saka lang kikilos kung
maapektuhan. Kaya pasalamat ako kay Captain Ray. Ako, unang salamat ko kay Captain Ray. Sumunod kay General Pukis at nanindigan sila na mabuo o lahat ng grupo na nakiisa. Nakiisa sa United People's Initiative, yung 6. Marami pa. Sa sunod siguro ililista ko yung mga grupo na kabilang na dito ang FGF, ang Filipino Guerrilla Forces, kabilang na dito. Talagang, kasi ako, bilang isang makabayan, hindi ako nagsasariling grupo. Hindi ako bumuo ng grupo para ako lang ang sumikat, ang Pilipino lang sumikat. Hindi kailangan na pagsikat dito. Ang kailangan dito, magampanan natin ang ating responsibilidad bilang isang mamayang Pilipino na mayroong pagmamahal sa ating bayan. Lahat naman tayo nagmamahal sa bayan lahat tayo. Pero ang tanong doon, ano ang contribution natin sa pagmamahal sa ating bayan? So yun yung tanong. Copy muna. Copy. Okay. Mga kababayan, sana makiisa tayo. Ngayon, nangyayari na sa ating bansa na sinisikil tayo ng ating gobyerno. Pilit nating kumalas. Pero, ano nangyayari sa ating bansa? Pero ang punot dulo talaga dito, mga kaibigan, korupsyon. Korupsyon ang punot dulo dito. Bakit may NPA? It's because of corruption. Bakit hindi natin matalo ang NPA? It's because of corruption. Why? Because there is an issue using by the communists, using by the Makabayan Black. Yung Makabayan Black is number 1 corrupt. Okay. I-discuss natin. I-discuss natin. Ito na lang wag na natin yung mga previous administration o previous generation, Ang communist kasi, kaya pag nakasali sila sa gobyerno, yung pera na yan, normally, gagamitin sa pag-aklas sa gobyerno. Tingnan mo, biruin mo, ito yung nakaka-buisit. Ito ang nakaka-high blood, Armed Forces, Philippine National Police, pinanggalingan kong serbisyo. Ginagago tayo ng makakaliwa, pero wala tayong magawa. Bakit? Kasi sinasabi natin, that is politics problem. Totoo naman. Logic. Politics problem. Totoo yan. Yung NDF, CPP, politics problem yan. That is politics issue, Walang ginagawang national government. Even though the armed forces, sabi nga, hindi nga nila trabaho yan. Pero ang tanong ko ngayon, mga kabaro, alam niyo sa totoo lang, mga kaibigan, para alam ng lahat, bakit ako ganito. Ang mga nakapwesto ngayon, ang mga nakapwesto ngayon, yan yung mga nakasabayan ko na sa armed forces. Sila na yun. Because I was CAD, 1991. So, ang nakaupo ngayon, extension na lang yung 89. Halos si General Brown na lang ang 89. 90, pawala na ang 90. Papasok ang 91-92. 91-92. Ibig sabihin, kapanahonan namin ngayon yan. Yang mga officer na yan, kasama ko na yan. Mga kasabayan ko na yan. Kung ano mga activities, nakita-kita na kami yan. Okay? Nakita-kita kami. Okay. Discussion na lang. Dito sa pag-advance officers course namin. Pag-advance officers course namin na 2023. 2003
advance of course namin. Yan, kasama namin si Colonel Cabunok. Yan yung mga kasabayan namin classmate. Almost, ang kasabayan namin, almost, ako na, ilan na lang kami, 91 na magkasama. Siguro, mayroon na lang kaming 20. Kaya ako nahuli rin nag-advance, 90. So, ang almost kasabayan namin is 93. Ang kasabayan namin, 93 and 94. Ilan na lang kami ng, mayroon yata, 3 na 90. 91, siguro nasa 20 kami. 92, kukunti na rin. Ang kasabayan almost namin is class 93 and 94. So therefore, yung 93, yung 92 ngayon, yun yung sumisiklab ngayon, 92. Sumisiklab ang 92. Ang 91, medyo hindi ko gano'n natutunugan ang 91, yung mga kabats namin. So, mga kaibigan, ito sana, kasi yan yung kabats ko as officer. Pero kung sundalo ang usapan at kasama ang paramilitary forces, nag-start tayo ng 73. 73. Kaya biruin mo, 73, naging salimpusan ako sa armed forces. 74, napalaban na ako ng 3 araw, 3 gabi. And forward tayo, nakad ako, 91. So, experience-wise, ang kasabayan ko sa experience-wise, 90 and 73. So, layo, di ba? Layo. So, meaning, lutong-luto ako in regards to military. Sabihin natin, theoretical. Ahid kayo sa akin kasi mas magaling kayo. Ahid kayo sa akin. But, sa labanang kumbatan, the most effective weapons is the experience. Tandaan nyo yan. Siguro, amenable kayo dyan. The most effective is experience. Theory on planning. But you cannot perfect the planning if you have no experience on the ground, on the field. Okay? So, balik tayo ngayon sa Independence Day. So, araw ng kagitingan, ilabas natin, araw ng kalayaan. Yung kalayaan na dapat na sumiklab noon, dapat sumiklab rin tayo ngayon. Ang problema ngayon, sa sitwasyon ngayon, ang sumisiklab ngayon, ang mga makakaliwa, ang righties, wala pa. Ito ang problema natin. Yung righties ang problema natin. Hindi kumikilos. Righties, lefties. Alam nyo, sa totoo lang, amenable tayo talaga. Ang lefties ang magaling sa mga ganito. Amenable tayo. Kaya nga ito ang isa sa mission ng Filipino Guerrilla Forces is to counter the lefties. Our mission is to counter the lefties. And we, the righties, mag-spearhead ito sa bagay na ito. Marami tayo sa righties. Hindi lang tayo lumilitaw. Lumitaw tayo, righties. Ang hirap kasi sa atin. Puro naman tayo sokmed. Wala naman tayong actual. Di ba sa military o sa minimum personnel, theory with practical. Puro na lang tayo theory, sokmed lang tayo, wala tayo practical. So, ano mangyayari? Hindi tayo magiging successful. In all training of military or other courses of civilian courses, kung puro theory tayo ng theory, hindi tayo magtatagumpay. Tingnan mo ang US. Kaya effective sila because sa observation ko, 30% lang ang theory. 30% lang ang theory sa United States training. Almost 70% on actual practical exercises. So, they are effective. Tayo naman, effective tayo sa guerrilla. If we are talking of guerrilla sa Pilipinas. Pero kung guerrilla sa ibang lugar, hindi rin tayo mananalo. Kasi nga, we are not conducive to their terrain.
Hindi tayo sanay sa terrain. Pero tayo, alam na natin ang terrain dito. Alam natin ang terrain dito, kaya diyan tayo mananalo sa gera. Okay, so much for that, So much for that. Mamaya, magla-live ako in regards to independence pa rin. Okay, maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng nagsiselebrate ng Independence Day.